Sound. Oh, meron daw si Bert. Sige. Simulan natin kay Bert. Meron daw si Bert eh. Go, Bert. Sino ba yung nakarinig sa inyo ng relihiyon na naniniwala kay Rizal? Rizalista. Yan, Rizalista. Ayon sa paniniwala nila, si Jesus Christ daw ang rebirth ay si Rizal. Kaya mas more on naniniwala sila na ang bagong Kristo raw ay si Rizal. Okay, bagong Kristo daw si Rizal. Tama? Yun ang sabi nila? Okay, so yun ang naniniwala sila. Ano? Anyone pa na may alam pa about sa ibang sektor? Kasi ngayon, pag-aaralan natin, ay, si Ate Kleng. 5 daw kay Ate Kleng. Dami naman. Ayon sa Iglesia ni Cristo, si Jesus daw ay tao lang, hindi daw siya Messiah. Ano ba 'yun? Hindi daw siya Diyos. wala daw siyang pre-existence daw. Nag-exist lang daw siya sa womb ni Mary. Okay. At isa pa yung sa mga Mormons, yung mga kano, si Jesus daw is maliban kay Jesus, meron pa daw assistant si Jesus kundi si Joseph Smith. Aba, ayos yun. May brother pa bukod kay John. Ayan. Sa akin po, yung sa Muslim, kasi talagang ang paniniwala nila ay propeta Jesus. si Jesus dahil mas naniniwala po sila na si Allah po yung kanilang Yung Diyos. Diyos. Opo. Ano ba? Kasi marami akong share. Marami akong sa dami nang nakilala kong tao ngayon. Anyone? Meron dyan sa likod? Sasagot? Anyone? O sige, kung wala na, Meron pa, Buddhism Meron pa? at saka Taoism. Buddhism o Taoism, they believe that Jesus Christ is only a good person. Yon. So meron ako ditong ilan na sa Pilipinas lang to makikita. Okay? Sa Pilipinas, meron tayong sektor ng Christianity na hindi sila naniniwala na si Jesus ay isang Diyos. Sabi nga ni Ate Kleng, isa doon. At meron din yung mga oneness Christians. They only believe in one God, that is the Father lang daw. So they do not believe in the Holy Spirit. Holy Spirit is just a spirit. And Jesus Christ is just an instrument. Yun. Then the next one, meron din doon. Ano pa bang Christian na paniniwala rin nila is hindi daw si Jesus hindi daw siya sufficient, hindi daw siya sapat. At ito yung pag-aaralan natin ngayong umagang to. Because when we say Solus Christus, it is mean that God accomplished the salvation of believing sinners solely through mediation of His Son. So may 3 things tayo ngayong umagang to. The first one is Jesus is God. Number 2, Jesus is mediator. Number 3, Jesus is sufficient. Okay. Jesus is God. Jesus is mediator. Jesus is sufficient. So, yun ang kinatin ngayong umagang to. When we say Solus Christus, ito yung ibig sabihin nila. At makikita natin ang ating lecture for this morning sa John 3, chapter 16 to 18, 1 John 2, verse 2, Romans 3, 25, and 1 Timothy, chapter 2, 5 to 6. Masyadong mahaba tong lesson na to. That's why I will concise it as short as possible. Okay. Now, there's so many people out there na naniniwala sila na hindi sapat po ang ginawa ni Jesus. Last time, nagkaroon kami ng fellowship nila Ate Michelle, Ate Glaze, sa bahay na Ate Michelle, nung Friday, nakwento ko po sa kanila yung background ng family ko. I don't know kung nakwento ko na to. Yung nanay ko, kami po ay family ng ng hindi naman talaga Christian. Ang nakakilala lang sa amin yung tita ko na nag-alaga sa akin. That's why nakapunta ako sa church at naging Kristiyano ko. Pero yung nanay ko po, ang nanay ko ay missionary. Kaso hindi ng Christian missionary. Missionary po siya ng kulto, which is yung Unification Church. Siya po ay, naniniwala sila na si Jesus daw ay failure na Diyos or na Messiah, kaya kailangan pa ng another Messiah na si Sang Myung Moon para maligtas tayong lahat. At ang goal daw talaga ni Jesus noon ay magpakasal, hindi naman magligtas ng tao. And because sa kanya paniniwala na yun, matagal na siya doon for 25 years, gano'n na siya. Missionary siya noon. That is the main reason why we are not talking. Kaya hindi kami nag-uusap ng nanay ko. That's one of the main reason. Pero, nevertheless, I would like to debunk muna yung sinabi nila. Sabi nila, Jesus Christ daw is failure. But, do you really think that it's failure? Because the cross of Jesus Christ
was complete satisfaction of God's wrath. Balikan natin. Ano ba yung inaano ng Panginoon? Ano ba yung requirement ng Panginoon for us to atone our sin? Ano yung requirement ng Panginoon? Blood. Okay. Kung nakakasunod kayo sa Bible reading natin ngayon, right now nasa Acts na ako eh. But if you read the whole Leviticus, makikita nyo yung binigay ng Panginoon. Kung may metikulosong tao kang kilala, mas metikuloso ang Panginoon. From Holy of the Holiest, 3 place yan, sa labas ng tabernacle, sa gitna ng inner circle, at sa loob mismo ng tabernacle, iba't ibang uri ng tao ay makakapasok dyan. And very specific yung suot ng taong papasok. With the 12 stones, 12 garments, 3 colors, 7 colors. At the same time, meron pa yan. Yung uri ng hayop na isasacrifice. May 2 uri ng goat. The sacrificial at saka yung scapegoat. At may isang uri ng lamb. Yung lamb, the firstborn of the firstborn without blemish. Kasi anong gagawin sa kanila? They are supposed to be killed at yung dugo na yon ay kailangan for our atonement. Now, balik tayo sa Genesis chapter 3. What did God did nung nagkasala si Eva at Adan after niyang ibigay yung curse sa kanila? What does God did? Anong ginawa ng Panginoon? He killed an animal and put the cloth of that animal to Adam and Eve. Yun ay para lang pagtakpan yung kanilang ginawa. Ang requirement ng Panginoon ay mag-aalay ka na ng dugo, sacrificial lamb. Ngunit dahil hindi nga ito kayang gawin ng mga tao, Jesus Christ became the lamb that satisfied the wrath of God. Kaya lagi natin kinakanta yun eh. Ngayong March, yun yung team natin ngayong March. Yung Jesus thing. The Father's wrath is completely satisfied by Jesus Christ. So, ibig sabihin, si Jesus is sufficient. If you look in John chapter 3, verse 16, John 3:16, memorize niyo ba yan? For God so loved the world that He gave. The word gave there is past tense. Gave. Ibig sabihin, nakatakda ng mamatay si Jesus para sa kasalanan natin. He gave His only begotten Son. Not just Son, but begotten Son. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So that is our first point. That Jesus Christ is real. Jesus Christ is God, the mediator, and the one who satisfies God is because the cross has completely satisfied God's wrath. Kasi sabi ng Panginoon, once you eat this fruit, kay Adam and Eve, once you eat this fruit, you will surely die. Pero namatay ba sila agad? Adam lived another 900 years. Adam lived another 900. Namatay ba siya agad? Eventually, namatay siya, pero hindi siya agad namatay. Because God gave, anong binigay niya? God gave chances sa atin. Kaso nga lang, pasama ang tao sa mundo. That's why, umiikli din ang lifespan natin at umiikli din ang panahon natin. At naniniwala ko, one day, hindi man ngayon, babalik si Jesus Christ. I believe, one day babalik si Jesus Christ. And all of us will be judged. But those who believe in Christ, that He is sufficient, will not perish. That is our first point. The cross of Christ was complete satisfaction of God's wrath. Now, number 2, the cross of Christ was sufficient sacrifice for man's sin. Ito po ay, kompleto na. Yung mga, baka marinig ako nung kabila, ang dami palang church ng dito, baka marinig ako. Sa kanila, hindi sapat na mag-pray ka lang kay Jesus, or tanggapin mo lang si Jesus, or tanggapin mo ang Diyos si Jesus. Di sa kanila sapat. Kailangan mo pang gawin yung maraming bagay. 7 sacraments, kailangan mo pang mag-ayuno. Hindi ako naging Catholic kaya hindi ko alam. Penitensya. Linawin ko po yung penitensya na yan. If nagbabala ka ngayong Semana Santa magpenitensya, mag-isip ka na ha. That is mockery of Jesus. One time, ito, real story po to. Habang nandito ako, may nanghihingi dyan ng collection para daw sa Semana Santa. Habang ko pupunta sa inyo yan. Tapos nagtanong sila kung magpepenitensya din daw ba ako. Nag-share na ako.
Di niya siguro alay na ako yung pastor kasi nakapambahay lang ako dito nung isang araw eh. Na umaga yun. Nag-share na ako sa kanya. Sabi niya, kaya daw siya nagpapapalo dun sa likod niya para daw mabawasan yung kasalanan niya. Sabi ko, anong gamit mo? Sabi ko, blade po yun, may blade muna. Tapos may mga kahoy daw na ganun. Sabi ko sa kanya, kung meron kang konting oras, pag-usapan natin kung ano yung description ng binigay sa Bible. May Bible ako dito, sabi ko. Sige. Tapos sasama ako sa'yo. Sabi ko, sama ako sa'yo pag ganito yung gagawin mo. Pinakita ko sa kanya yung picture ko ano yung ginamit na panghampas kay Jesus Christ. Hindi siya makapaniwala. Kasi sabi ko, kung ilang stripes yung nakuha ni Jesus Christ, ilang hagupit yung dinanas ni Jesus Christ, it is good enough para buksan yung likod niya. Alam niyo ba kung paano namatay si Jesus Christ? Hindi siya dahil namatay dahil pinakulang siya sa cross. It was suffocation. So paano? Nakapako siya. In order for you na ikaw ay makahinga, nakapako din dalawang paa mo, kailangan mo umangat. Aangat ka. Pero dahil nga siya ay hinambalo sa kanyang likod, with how many stripes, Pastor? Nakalimutan ko. 40 stripes. Imagine bukas na yung likod mo doon. And yung kahoy na ginamit doon, hindi po niliha. hindi katulad ng nakikita natin dyan sa hindi niliha yun. Basta gupit na kahoy lang yun. So lahat, every time na aangat ka, makakayod yung sugat mo. Ay yung maliit na sugat sa kamay, pag ang sakit na eh. How about him pa kaya? So that is the way how Jesus Christ died. In loss of air, suffocation. Pero nakatakda na naman talaga yon. Kasi kung hindi siya namatay doon, hindi mapufulfill yung Daniel, yung prophecies sa Daniel. Ano yung prophecies sa Daniel? Hindi siya mababasagan ng kahit anong buto. While the Roman guards, kapag hindi ka pa namatay doon sa oras ng alas 3, alas 4, ang gagawin nila, babasagin nila yung shin mo. In order for yun, hindi ka na makaangat sa paghinga. So yun po yung analogy, ganyan yung itsura ng pagkapako kay Jesus Christ ha. So kinento ko sa kanya yun. Sabi niya sa akin, akala ko magbabago yung isip. Dagdagan ko pala ng bubog. Sabi ko, grabe naman itong bata. Bahala ka sa buhay mo. Basta sinera na kita. Balik ka na lang sa church kung gusto mo. Sige po, ano po kayong pangalan nyo? Ako si Pastor Milbre. Pastor pala kayo dito. Hindi niya kasi kita kasi naka-short lang ako nung isang araw. Nakasando, nagwawalis. I think Thursday yung umaga yun eh. Kasi Thursday ng umaga naglilinis ako. Siguro hindi niya napansin. But anyway, that is complete mockery. Because the cross is sufficient. Hindi mo na siya kailangang gawin. In 1 John chapter 1 verse 2, if you have your Bible, 1 John chapter 2 pala, 1 John chapter 2 verse 2, bagal ng digital na ko. If you have your Bible, open your Bible in 1 John. Ayaw nang gumalaw ng aking Bible. Ayan na. And He Himself is propitiation of our sin, and not for ours only, but also to the whole world. Imagine, buong Pilipinas magpapapako sa cross. When we say propitiation, siya ay, siya na yun. Siya na yun mismo. Hindi mo na kailangan sumama. Ang kailangan mo lang gawin is to believe. And those who didn't believe is rejecting God's gift, God's grace. Because God is sufficient, hindi na niya kailangan yung action mo. Pero that mean ba, hindi ka nagagawa? Hindi po. Punta tayo sa pangatlo. Next one. The cross of Christ was a perfect substitution for sinners' condemnation. Ibig sabihin, it is substitute. Tayo ay nasub. Kung baga naglalaro ka ng basketball, labas ka muna. Ito muna. Pero this is the great picture of it. Think about this. Sino nakapunta na sa korte? I think nakwento ko na to many times. Merong abogado, ikaw yung akusado, pero imbis na ikaw yung hatulan kasi makasalanan ka, imbis na ikaw yung hatulan ng Panginoon o ng judge, Jesus Christ did is, imbis na siya yung mamatay para sa'yo, pamatay sa kasalanan na yan, ako na lang. Siya yung abogado, siya pa yung nag-suffer, siya yung nagbayad ng lahat. So that is how it is pictured. Si Jesus Christ yung nagtanggol sa'yo, siya rin yung matay para sa'yo, siya rin yung nagbayad ng kasalanan mo, upang ikaw ay hindi na mapahamak pa. Yan, hindi na mapahamak pa. Now, what this means is that we need a mediator who will act on our behalf. Because hindi nga natin kaya. Hindi natin kaya. Kung marami kang kakayahan sa buhay, isa ang hindi mo kayang gawin.
Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kahit gaano karami ang pera mo, kahit gaano karaming tao nakakilala sa iyo, you cannot save yourself. You cannot save yourself. Sayang lang lahat ng yan. It was all in vain. Because Jesus is what we called advocate. When we say advocate, the one who stands para sa atin. First time kong bumoto, hindi ko alam yung party list. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng mga party list? Party list, sila yung grupo that stand for the group. Sila yung pupunta sa kongreso para mag-stand para sa mga group, yung mga pinaglalaban nila. Akbayan Party List, Magdalo Party List, Teachers Act, Ako Bicol. Ang dami nun, ang daming party list nun. Pero nananalo yata, I think 20 or 12, hindi ko alam kung ilan. Pero dahil sila, nagre-representa sila. Nire-representa nila yung mga pinaglalaban nila. And they are called advocate. And Jesus is advocate of those who are sinners. Hindi lang po believers, but those who are sinners. Lahat ba tayo makasalanan dito? Taas ang kamay na makasalanan. Lang nataas Yan, sige, baba ang kamay. So lahat po tayo ay makasalanan. Jesus is the advocate of the sinners. Si Jesus yung representative natin. Okay? So that is one of the best and great act of Christ. The cross satisfies the wrath, the cross provides the sacrifice for the man, and the cross served as a substitute for sinners. Now, parang familiar to. This is actually the ritual na ginagawa ng mga Levites in order for them to atone once a year. Ganito lahat yan. Kailangan ng someone na mamamatay, kailangan mag-provide ng sacrifice, at kailangan magkaroon ng substitute. 3. It is how the Levites gave sacrifice sa Panginoon once a year for atonement. But because they could not perform it well, namamatay yung mga high priest sa loob ng Holy of the Holiest. But Jesus Christ, once and for all, He did everything. As a sacrifice, as a provider, and as a substitute sa kasalanan natin. Now, dito na tayo nagkakatalo. The center of Christianity finds its focus at the cross and not at the manger. As much as we celebrating the birth of Jesus, we must remember that the purpose of the incarnation to bring the God-man into the world, it was that He might, through His death, provide redemption for repentant sinners. Buong mundo po nagsa-celebrate ng Christmas, pero hindi buong mundo ang nagsa-celebrate ng kamatayan ng Panginoon. Kahit nga Muslim, may Christmas eh. Kahit Muslim, may Christmas. May katrabaho po akong Muslim dati, tumanggap ng Christmas bonus. Sabi ko, alam ko, di ka naniniwala kay Jesus. Ba't mo matanggap ang Christmas bonus? Sabi niya, hindi, okay lang yan. May Pasko rin sa amin. Hindi lang halata. Sabi ko, kayo ha, pag Christmas, benefit kayo, pero pagka kamatayan ni Jesus, wala kayo. Ayaw niyo maniwala. So, bahala sila doon. I prayed for them, I shared for them. Bahala na si Jesus sa kanila. Second, since the death of Christ is true, focal point of Christianity, there is no gospel apart from the cross. Wala pong ibang gospel, kundi ang ikaw ay, kundi ang kalakip ang cross. Walang ibang gospel. May ibang nagturo dyan na ang kaligtasan ay sa cross at sa iyong gawa, mali pong doktrina yan. Kung may nagturo dyan na sa cross o kay Jesus Christ at sa iyong pastor, mali po yan. I can leave this church, but you should not leave God. You should not leave your faith. Bakit? Si pastor magfo-fall at magfo-fall yan. Tao po ako. Magkakasala at magkakasala ako. Pero ikaw, dapat kilala mo yung Panginoon na sinasamba mo at alam mo dapat yung gospel mo. Hopefully one day ayoko makarinig ng isang member sa atin. Nakilala ko dito na doon ako sumimba sa sa gantong church. Pogi si Soriano eh. Ayoko na sa gantong church kasi sila magaling sila sa sa ministry. Ang galing ng music team nila. Tanungin, but if I will ask you, how will you defend your faith if I ask you kung ligtas ka ba o hindi? Baka ang alam mo lang yung John 3:16. For your 20 years of being a Christian, 10 years of being a Christian, John 3:16 lang alam mo. Baka controversial pa yung pagkakakilala mo sa gospel. And the third part is,
There is no gospel apart from Christ's work on the cross, so there will no be Christian life without it. Nakita ko yung cross si Pastor kanina sa dibdib. Ang significant po kasi talaga ng cross, nung panahon ng mga Romano, it is death. Kapag binigyan ka ng cross na maliit, it is death. Kumpara sa panahon natin ngayon, yung bala, pag pinadalang ka ng bala, may death threat ka. Nung panahon na po yun, ganun. Yung cross is death. That's why the Christians, nung panahon na yun, takot na takot pag sinabi, i-crucify kita. Ipapako kita. Isa kang heretic. Takot na takot sila. But because of Jesus Christ, that cross na kamatayan dapat, it actually became a hope. Because Jesus Christ died from it. That is the cross. Now, if you were gonna ask me, how could I share this cross sa mga tao na kapaligid sa akin? Then Jesus Christ said, for those who want to follow me, they must carry the cross. They must take up the cross and follow me. Sorry, mali pala yung verse. They must take up the cross and follow me. When we say take up the cross, hindi po yan paghihirap lahat. Hindi lahat paghihirap. Take up the cross means take up the hope of Jesus Christ. Kasama mo si Jesus Christ, you have hope. Hindi po yun ibig sabihin suffering lahat. Because that hope is the one that gave us the name Christian. You know what is the meaning of Christian? The root word of Christian is Christ. The remaining letter is I-A-N. Meaning, without Christ, if you remove Christ on the word, I-A-N means I am nothing. So without Christ in your life, we're just I-A-N. We are just nothing. So if we put Christ on I-A-N, us being nothing, we became Christian, and that is because of the cross. Tayo po natin manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this morning that you have given to us, the time for us to remember that you are sufficient, O Lord, that you are enough, that you are the sacrifice, that you are the one who redeemed us on our sin, the one who advocate those sinners, and the one who loves us more in order to die for our sin. Salamat, Panginoon, dahil kahit hindi kami karapat-dapat, ay niligtas mo kami at minahal mo kami. And for this, O Lord, may you give us the strength to continue the race, may you continue the ministry. At kami po ng Panginoon, tawagin niyo po kami, O Lord, sa inyong mga ministeryo. Gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Wala hanggang papurit pa sa salamat at tanging alay namin sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, magandang umaga po sa atin lahat. And